Sa isang maulan na gabi, hinihingal na pumasok sa isang pharmacy si Shen Tingshi. Naghahanap siya ng isang omega suppression spray, ngunit nagtatakang tumingin lang sa kanya ang isang babaeng bantay sa gabi na iyon. Muling inulit ni Shen Tingshi ang kanyang nais, omega-specific inhibitors, sprays or injections kung ano ang meron. Natataranta na tumugon ang babae sa kanya na matagal na ipinagbabawal ang mga hindi lehitimong gamot. Hindi maiwasan na mag-alala ang babae nang mapansin niya ang hindi magandang aura ni Shen Tingshi, kaya muli niya tinanong kung saan gamot ba ang kanyang hinahanap para magrekomenda siya ng ibang gamot. Pero tila hindi na iyon pinansin pa ni Shen Tingshi, at napagdesisyunan na umalis nang hindi sinasadyang mabunggo siya sa papasok na isang ginoo, si Mr. Lian. Agad naman siya inalalayan nito at sinabing mag-ingat. Pinakatitigan ni Shen Tingshi si Mr. Lian sa kanyang harapan. Nagulat siya sa nalanghap na amoy mula dito. Maaaring isa siyang alpha. Muli siyang kinamusta ni Mr. Lian, ngunit nagpasalamat na lang si Shen Tingshi at tuluyan lumabas ng pharmacy. Tinanong ni Mr. Lian ang babae sa kanyang harapan kung ano ang nangyari sa lalaking nakabunggo sa kanya, pero miski ang babae ay tanging naisagot ay tila pagod si Shen Tingshi. Muling pinaalalahanan ng babae si Mr. Lian na kahit gaano kasarap ang hawthorn pill, ay nagtataglay pa rin ito ng mga medical na elemento at di maaaring ituring na isang kandi. Pagkatapos niya makita na kumuha muli si Mr. Lian. Tumunog ang telepono ni Mr. Lian, mga mensahe na nagmula sa kanyang itinuturing na anak si Tongtong. Nangungulit kung nakabili na ba siya ng hawthorn balls at pagbabalita na nakakuha siya ng perpektong score sa nakuhang pagsusulit, ngunit nagtatampo siya sa kanyang tiyahin na hindi siya nito bilhan ng pizza pagkatapos mangako sa kanya. Natutuwa man ay pinaldahan ng mensahe ni Mr. Lian si Tongtong na bakit kailangan pa niya kumain ng pizza gayon, masakit ang tiyan nito. Ngunit umamin si Tongtong na nagsinungaling lamang siya dahil sa gusto niya kumain ng hawthorn pills. Pagkatapos ng pag-uusap ng mag-ama, muling nagtanong ang babae sa kanya, tutal, ay namamahala si Mr. Lian ng paggawa ng mga medical na mga makina. Tinanong niya ang gamot na hinahanap ni Shen Tingshi kanina, pero tila si Mr. Lian ay hindi pa nadinig ang gamot na iyon. Konklusyon ni Mr. Lian na lasing si Shen pagkatapos niya maamoy ang alak na nagmula dito. Pagkatapos ng pag-uusap nila ay lumabas na si Mr. Lian sa pharmacy. Habang nag-aantay sa gilid ng kalsada ay napansin ni Mr. Lian ang isang lalaki na wala sa sariling tumawid. Agad niya itong hinila at pinagsabihan na bulag ba siya. At kinamusta ang lalaki kung ano ang nangyari sa kanya. Agad naman siyang nakilala ni Shen, ngunit ang isip niya ay umiikot sa amoy na nilalabas ni Mr. Lian. Isang alpha. Naisip ni Shen na pag nagtuloy pa ang kanyang nararamdaman, ay kailangan niya humingi ng tulong sa isang alpha lamang. Bakas ang pag-alala ni Mr. Lian kay Shen, lalo at amoy niya ang matapang na amoy ng alak mula sa kanya. Nag-offer pa ang Ginoo na kung gusto ni Shen na madala sa ospital, ngunit ang gusto lang ni Shen ang umuwi habang mahigpit siyang nakahawak sa pulsuhan ni Mr. Lian. Pwede mo ba ako iuwi? Pakiusap ni Shen sa kanya. Tinanong siya ni Mr. Lian kung saan ang kanyang tirahan, ngunit nakiusap si Shen na kung maaari ay sa isang hotel na maaari niyang gamitin ang kanyang ID. Napansin ni Shen na tila may problema sa kanyang ID nang tanggihan siya ng isang hotel habang pinulot niya ang kanyang ID ay muli siyang napakapit kay Mr. Lian. Muli siyang tinanong kung ayaw ba niya talaga pumunta sa ospital pero muling tumanggi si Shen at sinabing pagod lang siya, ngunit nagsisimula ng manlabo ang kanyang paningin. Mabuti na lamang at dumating na ang personal assistant ni Mr. Lian. Agad itinulak ni Mr. Lian si Shen sa kanya na agad naman niya nasalo. Pag-uutos na dalhin sa isang hotel si Shen at gamitin ang kanyang pangalan. Ngunit mabilis na hinawakan ni Shen ang damit ni Mr. Lian. Nakikiusap na huwag siyang umalis. Mababakas ang salubong na kilay mula kay Mr. Lian sa patuloy na pagkapit sa kanya ni Shen kahit ano pahila sa kanya ng personal assistant. Nawala sa pagkakapit si Shen nang sagutin ni Mr. Lian ang tawag. Tawag mula sa tiyahin na nag-aalaga kay Tongtong. Nagtatanong kung ano oras siya makakauwi dahilan si Tongtong ay di nais na matulog at gusto antayin ang pag-uwi ni Mr. Lian. Nakiusap siya sa tiyahin na gusto niya makausap si Tongtong.
Pinaalalahanan niya si Tongtong na huwag na muli siyang tawagin na tito at tanging dad na lang ang itawag sa kanya. Nagtatanong muli sa kanyang anak kung bakit hindi pa ito natutulog. Muli ay tinanong siya ni Tongtong kung ano oras siya makakabalik at tinugon naman ni Mr. Lian na matatagalan siya sa pag-uwi. Agad naman naintindihan ni Tongtong ang kanyang ama at binilin na lamang na iiwan niya ang kanyang exam paper na kailangan pirmahan ng magulang. Pagkatapos ang pag-uusap ay napansin ni Mr. Lian na hindi pa nakakaalis si Shen at ang kanyang personal assistant. Lumapit siya sa dalawa at napansin niya ang mga pawis kay Shen. Tila kung ano meron hiwaga doon at wala sa sarili na nagtanong sa assistant kung saan ang may pinakamalapit na hotel. Pagkarating sa hotel ay agad na itinapon si Shen sa kama ni Mr. Lian. Nagpipigil na galit na nagtanong kay Shen kung ano ang gusto niyang gawin. Bumangon mula sa pagkakahiga si Shen at ang tanging nais niya lamang ay si Mr. Lian. Nakikiusap na ibahagi ang pheromone sa kanya. Ngunit marahas na hinila ni Mr. Lian ang kanyang malikot na kamay dahilan para mahulog siya sa kama. Agad siya nirakan ni Mr. Lian, nagtatanong kung sinong mga tao ang nagpadala sa kanya, ngunit inosenteng umamin si Shen na walang nagpadala sa kanya. Akala ni Mr. Lian ay pagod lang si Shen at hindi niya matiis ang hindi tulungan ito. Alam niya na wala sa katinuan si Shen ngayon, lalo at hindi niya alam ang tama o mali. Muli niya tinanong si Shen kung pera ba ang gusto niya. Dahil kahit siya ay nahuhumaling sa ganda ni Shen at di siya manghihinayang na magbayad ng malaking halaga. Walang bayad, ang sagot ni Shen sa kanya, habang hawak niya ang sapatos ng Ginoo na sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga si Mr. Lian, alam na niya ang ganitong mga motibo, lalo na sa ginagalawan niya sa mundo ng negosyo. Ang mga motibo ng mga kumpanya nakalahok sa biding. Pinagbantaan niya si Shen na bumalik sa kung sino man ang nag-utos sa kanya gawin ang ganitong maduming kalokohan at umalis na patungo sa pinto. Nang makaramdam si Mr. Lian na may umakap sa kanya mula sa likuran. Si Shen na umamin walang tao nagpadala sa kanya, habang naglalakbay ang mga kamay sa katawan ni Mr. Lian. Hindi niya nais ang pera at wala siyang motibo, ang gusto niya ay isang gabi lamang. Galit na hinablot ni Mr. Lian ang kamay ni Shen, ngunit ang ikinagulat niya ang paglapat ng labi nito sa kanya. Muli siyang hinawakan ng mahigpit sa magkabilang braso ni Mr. Lian at sabay ani na walang kahihiyan si Shen sa ginagawa niya. Pinanindigan ni Shen ang salitang walang kahihiyan na muli niyan hinalikan si Mr. Lian at bumitaw ng maramdaman ang paghimas sa kanyang bato. Ngunit niyakap ni Shen si Mr. Lian at napansin ang pag-iba ng amoy nito at wala sa sariling tinanong si Mr. Lian kung isa siyang beta. Hindi na nagpatumpik pa si Mr. Lian at muli hinagi si Shen sa kama. At nangyari nga ang nais ni Shen. Tinanong siya ni Mr. Lian kung gaano karami ang nainom niyang alak at ano ang ginagawa niya nang mapansin ang porma niya. Amin ni Shen na galing siya sa isang blind date. Ngunit pakiwari ni Mr. Lian na nakikipag-date si Shen sa umaga at naghahagilap naman ng pera sa gabi. Gayunpaman ay hindi na ito pinansin ni Shen at nakiusap kay Mr. Lian na hawakan siya nito. Alam niya simula pa lang nang magkaroon ng dibisyon ay kailangan niya magkaroon ng alpha sa hinaharap. Hindi man gwapo o malakas basta ay magiging sandalan nila ang isa't isa. Naalala niya nang simula nang magtapos siya sa kolehiyo ay nabigyan ng pagkakakilanlan ang mga sekundaryang sexual. Kung saan naman na niya ang pagiging isang omega sa kanyang ina. Kaakibat na pagiging isang omega ay dapat makatagpo siya ng isang alpha, bilin ng kanyang ama. Ngunit iba ang paniniwala ni Shen, hindi ba dapat mag-antay kung kailan darating ang pag-ibig? Ngunit iba ang paniniwala ng kanyang ama, na kailangan niya maghanap ng isang alpha na magiging angkop lamang sa kanya. Hindi man ito maintindihan ni Shen ay tumuloy pa din siya sa blind date na ginawa ng kanyang ama. Aminado si Shen na hindi siya komportable sa lalaking kadate niya. Makikita ang pagiging dominante pagkatapos kunin ang kanyang cellphone at voluntaryong ilagay ang kanyang numero. Pagkatapos ang blind date na iyon, ay agad siyang kinamusta ng kanyang kaibigan. Hindi siya komportable sa pag-ugali ng binata at ang matapang na pheromones na nilabas. Hindi iyon nagustuhan ng kanyang kaibigan sa kadahilanan na bakit naglabas agad ng pheromones sa unang pagkikita. Maaaring ikonsidera na sexual harassment. Ngunit iba ang pakiramdam ni Shen at nais uminom ng inhibitor, na isang nakakasilaw na liwanag ang tumambad sa kanya. Maririnig ang pagbasag ng mga salamin mula sa kanyang sasakyan. Nagising si Shen nang maramdaman ang ulan sa kanyang mukha at napagtanto na sa gitna siya ng kalsada.
Ngunit ang inaalala ni Shen ay ang kakaibang pakiramdam niya at kailangan niya makahanap ng inhibitor. Tila walang nakakaunawa sa kanya, lalo nang gamitin niya ang kanyang AI kahit ang inhibitor na kailangan niya ay wala din. Lumipas ang gabi, natapos ang pangyayari sa pagitan ni Mr. Lian at Shen. Pagkatapos iwan ni Mr. Lian ang natutulog na si Shen, ay tumawag siya ng tao para halungkatin ang pagkatao ni Shen Tingshi. Pagkauwi sa mansyon ni Mr. Lian ay sinalubong siya agad ng kasambahay. Nagtanong siya kay Mr. Lian kung nakainom ba siya. Pagkatapos maamoy ang alak mula sa kanya, ngunit itinanggi ni Mr. Lian. Napansin niya ang exam paper na tinutukoy ni Tongtong kanina at agad na pinirmahan. Kinamusta din ng kasambahay ang papeles sa pagproseso ng tuluyan na pag-ampon ni Mr. Lian kay Tongtong. Sinagot siya ni Mr. Lian na dadalhin niya si Tongtong sa household registry upang legal na niya na maging anak si Tongtong. Tutal ay naabot na niya ang edad na 30 na isa sa mga kailangan sa proseso na siya naman ikinatuwa ng nag-aalaga kay Tongtong. Kinaumagahan, nagising si Shen sa sinag ng araw. Halata ang pagod at ang mga bakas ng mga nangyari kagabi sa pagitan nila ni Mr. Lian. Maswerte siya at Beta ang gumawa noon sa kanya dahil kung isang alpha ay magkakaroon ng problema. Samantala, bakas ang pagkagulat sa mukha ni Tongtong nang mapansin si Mr. Lian na nasa mesa. Hindi niya akalain na makakasabay niya sa almusal ang ama na labis niyang ikinatuwa. Nagtataka man ay hindi naiwasan ni Tongtong na magtanong sa ama kung ano meron at may oras siya na makasama sa almusal. Imbis na sumagot si Mr. Lian, ay masayang ibinahagi ng kanyang tiyahin na legal na siyang magiging anak ni Mr. Lian. Nagbilin si Mr. Lian sa kasambahay na huwag na mag-abala pa magluto ng hapunan sapagkat ay pupunta sila sa tirahan ng lolo ni Tongtong. Matagal nang hindi nakikita ni Tongtong ang ama ni Mr. Lian at agad siyang tumalima sa paghahanda nang sabihan siya ni Mr. Lian ng maghanda sa pag-aalis. Napansin ni Mr. Lian ang mensahe na nagmula sa kanyang cellphone. Tinignan niya ito na nagsasabing umalis na sa hotel si Shen. Agad na tinawagan ni Mr. Lian ang kanyang assistant at inutusan na sundan si Shen. Lian Road. Masungit na tanong sa kanya ng driver. Hindi niya pa kahit kailan nadinig ang lugar na tinutukoy ni Shen. Kahit si Shen ay nagtataka at nagtanong kung nasaan lugar sila na siya naman tinugon ng driver na nasa Yishi City sila. Gaya ng reaksyon ng driver, ay hindi alam ni Shen ang lugar Yishi. Inis na binalaan siya ng driver kung lasing ba siya at manghihingi siya ng extra na bayad kung sakali na sumuka si Shen. Walang nagawa si Shen kung hindi ang bumaba ng sasakyan. Kahit kailan hindi pa niya nadinig ang lugar na Yishi City. Hindi man maganda ang pakiramdam niya ay hindi alam ni Shen kung saan pa ba siya tutungo. Samantala, abala sa pagtitipon si Mr. Lian nang tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya lamang ito ng ilang segundo ay muli na naman tumunog. Inis siyang nagpadala ng mensahe at sinabihan ang isang tauhan na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Matapos ang pagtitipon, napansin ng ilang mga tauhan ang panakanakang tingin ni Mr. Lian sa kanyang cellphone. Marahil ay meron ng karelasyon ang kanilang boss. Sa loob ng opisina, ay kinamusta ni Mr. Lian si Shen kung paanong siya hinimatay sa gilid ng kalsada. Mabilis na ibinalita sa kanya ng kanyang assistant ang nangyari simula sa paglabas ni Shen sa hotel at pagsakay sa sasakyan. Kalaunan ay bumaba din at nagtanong sa mga tao ng direksyon patungo sa Lian Road pero nahimatay na lamang ito. Maaaring meron lagnat si Shen, sabi ng doktor at kinuhana ng dugo para sa pag-eksamin na makukuha ang resulta ng ilang minuto. Pagkatapos makuha ang impormasyon, muling nagtanong si Mr. Lian kung meron na ba resulta ang pag-imbestiga tungkol sa katauhan ni Shen, ngunit walang makuha ni isang impormasyon ang assistant niya. Agad yan naintindihan ni Mr. Lian, hindi mawawala ang hinala niya kay Shen na maaaring ginamit siya para sa masamang pakay ng mga kalaban niya sa negosyo. Sinundo ni Mr. Lian si Tongtong. Patungo sila sa mansyon na amain ni Mr. Lian. Ramdam ni Tongtong ang pagkailang lalo nang salubungin sila ng mga tauhan. Natataranta siyang nabunggo sa likuran ng ama nang batiin siya ng isang tauhan. Inalalayan naman siya ni Mr. Lian at ipinakilala sa anak si Mr. Chen. Dominanting nakaupo sa kanilang harap. Seryosong mukha ang sumalubong sa mag-ama kaya nagtago si Tongtong sa likuran ng kanyang ama. Tinapik-tapik si Tongtong ni Mr. Lian na maging malakas ang loob. Natatakot man ay malakas loob na lumapit si Tongtong kay Mr. Chen. Inutusan ni Mr. Chen si Tongtong na ipakita ang mga kamay nito na sinunod naman ni Tongtong.
Nagpasalamat si Tongtong nang abutan siya na tila mga mani ni Mr. Chen. Tinanong ni Mr. Chen ang kanyang pangalan, ngunit si Mr. Lian ang sumagot. Muli naman nagpapakilala si Tongtong kay Mr. Chen. Pinaalalahanan ni Mr. Chen muli si Tongtong na dapat maging malakas ang loob at huwag nagtatago sa likod ng nakatatanda. Agad naman iyon sinang-ayunan ni Tongtong. Habang abala sa pag-uusap si Mr. Chen at Mr. Lian tungkol sa pagbabalik na panganay na babae ni Mr. Chen, na si Ning Shui ay siya naman abala sa pagbabalat ng mani si Tongtong. Inalok ni Tongtong sa dalawa, ngunit napansin ni Mr. Chen ang pagiging mabait ni Tongtong. Nakakahiyaman pero nais ni Mr. Chen na mismong kadugo ni Mr. Lian ang magiging anak nito. Sa salitang iyon, ay hindi naiwasan ni Tongtong ang malaglag ang mga mani. Ngumiti lamang si Mr. Lian at inakap ang anak palapit sa kanya. Salamat na lamang at dumating ang kinakasama ni Mr. Chen. Natutuwang pinagmamasdan si Tongtong. Tumingin si Tongtong sa amain. Mabuti at nakuha ni Mr. Lian ang pahiwatig ni Tongtong at binanggit ang pangalan ng ginang na si Mrs. Chen. Ikinainis naman ni Mrs. Chen ang pagtawag sa kanya na Mrs. at sinabihan si Tongtong na aunti na lamang ang itawag sa kanya. Nakahanda na ang hapunan sa gabing iyon, lahat ay kumpleto sa pagtitipon. Ngunit ang mga mata ni Mr. Chen ay nakatutok kay Tongtong na tila nahihirapan sa paghiwa ng stick. Tinanong ni Mr. Chen si Mr. Lian kung pumapasok ba sa paaralan si Tongtong. At tinugon na nasa elementarya pa lamang si Tongtong ngunit bakit hindi marunong ng etiketa si Tongtong sa pagkain. Namayani ang katahimikan sa hapagkainan. Naikuyong na lamang ni Mr. Lian ang kanyang kamao at bumwelta sa ama na abala siya sa trabaho kaya hindi niya gaano natutukan si Tongtong. Inabutan ni Mr. Lian si Tongtong ng tissue upang punasan ang mukha sa kakinuha ni Mr. Lian ang pagkain ni Tongtong at hatiin ang steak. Saka muli ibinalik kay Tongtong para kainin. Napansin ni Tongtong ang wine na iniinom ni Mr. Lian at nagtanong kung pareho ba ng lasa ang wine sa juice na nasa kanya. Natigilan si Mr. Lian at tila ibang pahiwatig ng lasa ang nasa isip niya. Lasa ng wine. At napagtanto sa isipan niya si Shen at ang gabi nang may nangyari sa kanila. Tila malayo na ang nailakbay ng isip ni Mr. Lian na hindi niya gaano napansin ang tawag sa kanya ng amain na mag-uusap sila pagkatapos ng pagkain.